Magandang araw mga ka-59 and sa mga followers po natin, good afternoon po and have a blessed day po sa ating lahat. Okay, yung topic po natin ngayon is about po dito sa paano ba tayo mag-hire ng security personnel. Ito po kasi ang kadalasan na isang malaking nagiging suliranin o problema, hindi lamang ng detachment, especially to the agency, na how to hire people, how to hire security personnel. Dapat meron tayong mga standard. Tandaan po kasi natin, ang mga i-hire nating mga security personnel na dadalhin sa detachment, hindi lamang para magkaroon tayo ng tao dun sa kakulangan kung saan yung dapat nating lagyan. Ang isipin dapat natin, itong tao ba na ito is qualified ba? Ang security guard ba na ito is qualified ba doon sa area na pupunta niya? Makakatulong ba to doon sa mga tao? O baka ito pang maging pabigat? Hindi kasi rason na masustain lang yung kakulangan ng tao. Hindi po solusyon sa problema yun. Ang dapat na solusyon, mapunan natin yung kakulangan despite credible yung tao na to na makakaambag doon sa kanyang pupuntahan. Hindi magiging pabigat. Dapat gano'n. At will equip. Ano yung mga qualification para na pag nag-hire tayo ng isang security personnel? Kasi hindi lamang sa agency, dapat sa detachment din. Kasi minsan ang guard, dadaan muna kay officer bago dalhin kay client. Or kung minsan, kay officer na lang, hindi na dumadaan sa client kapag mataas ang tiwala ni client sa officer nila ng security do kahit kay agency pa niya yan. Kasi yun ang ano doon yung trust ang dapat na pag-iingatan natin. So dapat tayo mga officer, i-check din natin kung binigay ng agency yan. Kasi minsan ang agency, o sige bahala, padali yan. Pag ginusto ni client, may officer doon, pag hindi, hindi. Parang gano'n kasi produkto yun Bahala na si customer kung tatanggapin si product o bahala na si client kung tatanggapin si customer, di ba? So, dapat tayo mga officer may scrutinize din po dyan. Hindi ito pang personal. Kailangan ingatan natin yung kalidad ng detachment natin kasi sa officer magre-reflect na dapat naiintindihan din to ng mga agency kung bakit sumasala din ang mga officer pagdating sa pagkuha ng tao. Not to the point para pahirapan na wala nang tao, gipit na nga tayo sa tao, higpit-higpit pa, hindi pa bigyan ng chance. Hindi po yun Kasi yung kompormiso, yung any eventualities na pwedeng mangyari despite nagdagdag ng tao yung palang naging pabigat, nagkulang pa. Di po ba? So, ano yung qualification? Para dapat kasi may standard tayong sinusunod. Hindi naman kailangan yung sobrang lalim, sobrang baka hindi po alam natin na ito dapat as a security personnel, dapat na andito siya. Meron siya ng mga ito. Yung sasabihin ko po is 7 lang yung aking pwedeng mabigay na para maging basis in my part. So, kung makakatulong sa inyo, sigurado makakatulong to. So, una, ano dapat ba ang qualification to hire a security personnel? So, number 1 is, syempre, may valid license. Diba? Dapat, unang-una, syempre, protocol na yun. License. At tingnan kung kailan ang validity niyan. Baka isang buwan lang expired na nang tanggapin. Paasikaso na natin, 2 months na lang. Dapat it takes mga 6 months o 4 months to 6 months onwards pwede. Pero yung mga 1 to 3 months na lang mag-expire na, huwag na. Kasi sayang din magkakaroon din ng problema yan kapag nag-asikaso. Diba nasa ngayon 60 days before the expiration dapat naka-process na yan. Yun yung number 1. So kung meron siya, okay. Next, siyempre yung tuuan pa, yung credential kompleto, kasama naman po yan. So pag may license yan, possible yan. Yung credential niya is meron. Next, pangalawa po natin is physically fit dapat. Tingnan natin, na baka naman mukhang pangit. Ako kasi po nagbibigay ako ng mga term na akala nila panlilibak, pangungutya. Hindi po yun Kumbaga sinasabi ko sa guardian na nag-a-apply, na kapag dumating sa akin, sinasabi ko yung totoo sa kanila. Sabi ko, real talk tayo. Ako gusto kitang tulungan. Hindi para ka sirain, para ka pahiyain. No. Kasi ang aim ko dito is masuportahan, matulungan ka to grow. Kasi kung hindi ka man dito, baka sa paglipat mo sa iba, is mag-grow ka. Kasi ang laki ng kulang. Marami po kasi sa mga officer na nag-handle ng security, pinababayaan nila. Ang importante may gwardiya dyan, may hindi. Dapat isa-isip natin, isa puso, na ang mga taong ito, hindi lang ito pinadala dyan for the sake ng trabaho. Dapat mag-groom natin yan na maging maayos sila sa buhay nila. Yun yung number 1 na dapat, hindi lang puro hanggang trabaho. Kasi pag ang tao, ang guard na yan, naging maayos sa buhay yan, natuto yan, how much more sa trabaho, sa performance yan. Diba? So, yun. Dapat physically fit. Yung talaga naman fit, yung mukha ng may hika. I mean,
yung talagang tingin mo hindi talaga pwede sa larangan ng security or sa duty, medyo kausapin na. Okay, so kung physically fit yan, okay. Okay, next. Siyempre, dito sa physically fit, kailangan makitaan din siya na alam niya dapat yung gagawin niya, security. So, andun yun, di ba? Kasi kailangan yung mind setting niya is okay. So, okay, pangatlo po is know by heart ng 11 general orders. Ito yung ang laki ng kakulangan na basic. Kumbaga, bago ka sumalak sa pagiging security guard sa trabaho, dapat, alam mo dapat ang 11 general orders. Kaya general order yan eh. Naandyan na lahat. Kumbaga, it is a Bible of the security force pagdating sa trabaho na. Magtataka ka, gwardiya, ilang taon na hindi memorize. Kaya sabi ko nga sa mga guard, dapat ang 11 general orders, you must to memorize, know the meaning, and then the important is the application. Kasi i-apply mo na yun, andun na lahat. Wala kang gagawin sa trabaho ng security guard na hindi babangga doon sa 11 general orders na andun lahat. Kaya pag memorize mo siya, excuse me, kapi muna tayo, ano po, hindi mo alam ang meaning, paano i-apply? So, masihirapan ka. Pero pag memorize mo siya, alam mo yung meaning, maano mo, teka lang, hindi ko alam yung gagawin ko. Ano ba yung gagawin ko dito? So, pasok sa 11 general orders, number 9. To call the superior officer in any case not covered by instruction. Tanong ko sa officer, tanong ko sa mga kapatid ko. So, hindi ko mapamali. Hindi mo sabihin, hindi mo alam. Magtatanong ka. Di ba, andun lahat eh. So, napakahalaga po nun. Kaya lang yung iba nineneglect. Tanggapin agad ng agency, iba to agad, walang kaalam-alam. Paano kay client? Pag tinanong yan, doon naman tatanungin yan eh. Di ba, about sa trabaho mo, hindi mo na masagot kung ano yung gagawin pag may any eventualities. Sa report writing, hindi marunong. So, bagsak. Sayang lang. Imbis na tayong agency na makatulong doon sa guard, napahirapan kasi na masahe yan. Di ba? O, tapos, hindi alam kung ano yung gagawin doon. Dapat doon pa lang, sa part pa lang ng agency, nabugroom na sila. Alam na dapat, ano ang uniform doon. Ganito, papupuntahin doon ang uniforme. Akala mo hinukay sa ilalim ng lupa. Pangit pakinggan. Pero kailangan maramdaman ng guardian yung kanilang physical appearance. Kasi, ang ibibigay sa iyo napakabigat na responsibility, and yet yung sarili mo hindi mo kang hindi ka naliligo, ang dumi-dumi ng paraphernalia, hindi makintab, tapos ang uniforme lukot-lukot. Kung kayo ang client, tatanggapin natin yan. Hindi yung panliligaw, hindi yun para hindi sila bigyan ng chance. Kumbaga, iyon ang malaking chance na ibibigay natin sa kanila na maigroom sila ng tama before they have to start to assume their duties and responsibilities. Kasi kapag iyan ay napabigyan natin ng duty, pumalpak yan, hindi magiging rason na hindi ko alam, bago lang ako. Sino magsasuffer ngayon? Agency, and then yung security guard. Baka maribook pa yung license na nagawang pagkakamali niya. Diba? Iyon ang dapat natin maikintar sa isipan ng mga security guard. Hindi para sila siraan. Kailangan mag-groom talaga. Kaya tuloy ang tingin sa guard, ang baba-baba. Gwaradya lang yan. Arrogante yan. Pastos ang mga guard. Ang dami ko pong nakakaano sa ganyan ng mga tenant, mga nahahawahan kong detachment na ganyan ang tingin sa guard. Kaya ako pag sinasabi bastos ang guard ninyo, ang sakit sa kalooban nun eh. Kasi tao natin yan. Kaya ako tinatanong ko, paano po ba kayo binastos, ma'am, ng guard namin? Diba? Ano yung reason, ma'am, baka nasabi yung arrogante yung guard namin? Wala po kaming bastos na guard. Kaya sabi ko po talaga yan, hindi po kami nag-hire ng mga bastos na security guard. Mga nag-aral po yan. Kunti na lang po criminology graduate yan. Nag-i-intend na lang po ng board exam ang mga guard namin para sila maging pulis. Kaya wala po kaming bastos. At sino pong mag-hire na agency ng mga bastos na security guard? Diba? Kailangan ilalaban din natin yun, mga officer. Kayo, hindi yung para lang, hindi naman lahat ng client tama yung sinasabi. Minsan di lang mapasunod yung gusto nila, wala lang ID, sasabihin natin, bastos, arrogante. Diba? Ako hindi, ikino-contest ko talaga. Kaya sabi ko sa punto, maging magalang tayo. Kailangan ma-handle ng tama yun. Hindi yan para sila. Pastusin din. Yun yung hagdanan natin. So, kailangan, sa guard pa lang natin, nafi-filter na yan. Dapat, yung attitude yan maganda. Di ba? So, pangatlo po yun. Dapat alam ang 11 general orders. Yung meaning. Hindi yung pag in-interview mo, hindi alam. Sir, hindi ko po alam, matagal na kasi. Yun na nga sabi ko, 10 years in service ka na. 4 years in service or 5 years, kahit isang taon yan. 11 general, 11 lang yan, hindi mo makabisa. Ilang buwan tayo sa loob ng isang taon, 12 months, isang buwan lang aralin mo isang 11 due, siguro sobra pa in 1 year. So pinababayaan, kaya tuloy
wala, hindi nag-grow, hindi nagpo-prosper ang isang security guard. Kasi wala talagang alam, hindi naturuan. Okay? So number 3 po yun. So number 4, how to carry his uniform. Paano madali ang uniforme ng taong ito? Kasi siyempre po, pag pinadala tayo sa client, appearance, physical appearance po ang titignan. Hindi naman agad yung galing mo kasi nga hindi ka pa nga alam paano ka magtrabaho. So, tatanungin ka. In theory, kung paano yung ganito, may scenario, may ganito, anong gagawin mo? Kahit plain guard, kahit si officer, siyempre ang titignan niya yung performance mo. Tapos mag-ano ka doon, hindi malinis ang paraphernalia mo. Ang dumi-dumi, ang gulo-gulo ng parang akala mo talagang galing ka lang sa bundok na hindi natin minamalit yung mga tao nagbubundok kasi kami lumaki din ako sa bundok eh. Diba hindi naman, siyempre kung ano suot mo doon, bundok naman yun, ano para mag-tuxedo ka doon. Ibig sabihin, kaya na binabangan parang galing sa bundok. Diba yung mga nagtatrabaho sa mga bundok, sa mga konsakin talaga. Ganun talaga eh, hindi natin inaano yun, hindi natin minamalitan po. Ibig sabihin, iakma natin yung trabaho natin doon sa uniforme. Security guard ka, mukha ka magpapala ng mga buhangin, hindi naman po dapat ganun. Tapos ang sapatos mo, ang ali-alikabok ay semento yung dinaanan mo. Ang tamad ilinis eh. So ano magiging impression ng client? Sabi nga, we are the product of ourselves. Produkto tayo ng sarili natin, i-endorse natin yung sarili natin, ibebenta natin, pangit pakinggan, pero that is the reality. Ang lahat po ng empleyado, hindi lang sa security, binibenta mo yung sarili mo, yung kakayanan mo, kaalaman mo, yung katawan mo, alam mo, ibenta mo yung anino mo. Yun talaga eh, binabayaran yung skill mo, so paggaling mo yung skill mo, lalo yung appearance mo, mag-i-implement ka ng sobrang bigat ng policy, and then yung sarili mo, hindi mo kayang i-handle, lalo sa uniform. Pagkakatiwalaan ka ba? Hindi. So dapat alam po ng agency yan at lalo ng mga staff ng agency paano sila mag-groom ng tao. Pag pinadala sa detachment, dapat well-equipped na yan. Hindi yung sa detachment, aayusin mo pa o excuse me, ito yung uniform, ito yung gawin mo, linisin mo yan. Parang ginawang training na tuloy yung detachment. Ginawang training grounds, hindi dapat. Dapat ituturo nila ano yung trabaho, hindi sa uniforme pa. Tapos ang worst pa, kumukulang, kailangan pagbigyan daw. Anuhin natin, bigyan ng chance ng ganahang bumalik. Aba, bibigyan mo ng chance, wala kang kaalam-alam, anong nangyari sa detachment, baka nasira na. Lalo nagkagulang, bisa makatulong, naging pabigat pa. So dapat may time frame, dadaan sa process. Kaya you have to trust the process. Ano yung proseso? Hindi ko kumukulang, tanggapin na lang yan, isalpak na lang yan ka. Hindi pa nga alam, hindi pa alam yung area. Paano pag may nangyari dyan, na aksidente o wag yan? Alam naman, roving ka, mag-isa ka dapat, sasabayan ka pa ng kasama mo para ka lang kasi ano nangyari sa detachment ko, lalo tuloy nagkulang, naging pabigat pa, hindi magpa-straight ka na. Iyon dapat ang titingnan, hindi dapat ang iisipin lang, kulang kasi. Sumamadaliin mo na. O ano ang nangyari after? Kung ibibigay ka ng letter, ang agency, anong mangyari dyan, kami sasagot. Wala kang pakialam dyan, OIC, kung kasi ipaduty mo. Okay? Kasi paano yung officer? Kawawa naman siya pag nagka-problema, ibibigay mo lahat ng tambak na problema dyan. Tapos sa inyo nga sabihin, hindi mo sinalay, hindi, ala na. Mahirap yung verbal, kaya mga officer, ingat din po tayo receive ng mga utos, tagubili ng nasa agency kung makokompromise ang safety and security ng trabaho mo bilang officer. I-handle nyo yan. Kasi hindi natin alam in details anong mangyayari sa'yo pag nagka-problema dyan. Kung by virtue of letter, may letter sila, na iyan ay pananagutan nila ano man ang mangyari dahil walang alam yan, tinanggap natin. Okay, so be it. Pero kung verbal lang, ingat po kasi empleyado din sila. Maling hindi alamin ang may-ari ng agency or what. Ito'y tulong lang. Real talk tayo. Diba? Huwag tayong sasama ng loob sa sinasabi ko, which is be happen. Kaya dapat trabaho tayo na maging ayos. Okay? 4 po yun, how to carry the uniform. So, mayroon pa pong 2, ipa-part 2 po natin yan kasi medyo mahaba na. So, I hope po makatulong to doon sa mga officer na soon magiging motorization manager kayo, aangat kayo sa position. So dapat nag-ano na tayo, nag-advance na tayo, hindi natin alam, maaaring dalhin tayo ng tadhana sa ganong posisyon. At least ma-accommodate natin yung mga guard natin ng tama. Huwag nating hayaan hanggang trabaho lang, dapat ma-maintain pa din na maging safety yung guard na to, maging maayos siya, mag-work ng kanyang trabaho para sa buhay niya, sa pamilya niya. Yun ang dapat na sinasalamin nating mga officer para dun sa mga naihandle natin. Huwag lang hanggang trabaho. Dapat nag-grow siya, lalo ang pamilya niya.
ma-prosper siya na ito yung realidad ng buhay ng security guard. Dito mababa, napakabigat ng trabaho. Basta't may tanim sa isip nila na meron silang malasakit at pagmamahal sa trabaho nila. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.